Nitong mga nakarang araw, ginulantang ng Israel ang Middle East dahil sa kagila-gilalas na pag-atake nito sa kalabang mortal na Hezbollah sa Lebanon. Magkasunod na nagsabugan ang mga pagers at walkie-talkie ng militanting grupo na nagresulta sa pagkasawi ng marami, pero di pa nakontento ang Israel. Makalipas lamang ang isang araw ng mala James Bond na pag-atake, ginimbal ng Israeli Defense Force hindi lang ang Hezbollah, ngunit maging ang buong Middle East. Sinalakay ng mga eroplano ng IDF ang mga kuta ng Shiite militia sa hilaga ng Israel at maging sa mga mataong baryo ng Beirut, ang Kapitolyo ng Lebanon. Ipinagmalaki ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang anya mitikulusong pagtarget sa mga kuta ng Hezbollah. Pinaghanda din niya ang mga mamamayan ng kanyang bansa para sa isa namang napipintong digmaan. Kahit pa kasalukuyang nagpapatuloy ang opensiba ng Israel sa kaalyado ng Hezbollah sa timog. Pero ang tanong ng marami, kakayanin kaya ng Israel ang pagbukas ng bagong pintuan ng digmaan habang nakikipaglaban sa Hamas? Hanggang saan hahantong ang kampanyang ito ng Jewish State? May laban kaya ang Hezbollah, ang tinaguri ang pinakamalakas na guerrilla army sa buong mundo, laban sa US-supported na Israel? Yan at iba pa ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Mula nang mangyari ang paglusob ng Hamas sa Israel noong nakaraang October 7, isa ang militanteng Hezbollah sa mga grupo na nagpakita ng pagsang-ayon. Nakapagtataka dahil magkasalungat sa mga prinsipyo sa relihiyon ang dalawang grupo. Ang Hamas ay Sunni, Shiite naman ang Hezbollah. Gayunpaman, kagyat na nagbabala ang Hezbollah na tutulong sa Hamas kung hindi titigilan ng Israel ang pag-atake sa Gaza. Yun nga, ibinuhos ng Israel ang kanyang lakas militar upang pulbusin ang Hamas at panagutin sa karahasan noong October 7. Ang nagpapatuloy na digmaan ito ay lumikha ng malaking humanitarian crisis at umunat ng husto sa sandatahang lakas at ekonomiya ng mga Hudyo. Pero imbis na manood na lamang at manahimik, di nakapagpigil ng Hezbollah. Ang political at military organization na pinamunuan ni Hassan Nasrallah ay naglunsad ng mga maliliit pero delikadong mga pag-atake sa mga komunidad ng Israel malapit sa border ng Lebanon. Pinakasentro na yata ng mga panliligalig ng Hezbollah ay ang mga komunidad sa kabilang ibayo ng Shibaa Farms, isang lugar sa hangganan ng Lebanon at Syria at okupado ng Israel. Bago ang pag-atake nitong linggo, umabot na sa mahigit 10,000 na mga cross-border incidents ang naganap. Mahigit 100,000 mga Lebanese at 90,000 na mga Israeli ang napatalasik sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa kaguluhan. Ganun pa man, sinisikap ng Israel at Hezbollah na di hantong sa isang malakihang giyera ang kanilang pag-atake sa isa't isa. Inakusahan ang Hezbollah na lumabag sa UN Security Council Resolution 1701 na nagsasaad na dapat mga tropa lamang ng UN at ng Lebanese Army ang manatiling armado sa timog ng bansa. Namagitan ang UN at nag-deploy ng puwersa matapos ang ceasefire ng 2006 Israel-Hezbollah War. Iginiit ng Hezbollah na ipinagpatuloy nito ang mga pag-atake hanggat di umaalis sa Gaza ang IDF. Sa panig ng Israel, iniutos nito na tumalima ang Hezbollah sa UNSCR 1701 at iatras ang mga armado nito mula sa hilaga ng Litani River, ang katubigang nagpapataba sa Bekaa Valley. Sinikap ng mga kinatawan ng US at France na mamagitan pero di umusad ang negosasyon. Kaya noong September 17 at 18, nayanig ng mga pagsabog mula sa mga communication devices ng Hezbollah ang ilang bahagi ng Lebanon. Dose-dosena ang nasawi at mahigit 1,500 mga Hezbollah fighters ang nasugatan. Di tahasang inako ng Israel ang mala James Bond na pag-atake. Pero paniwala ng Hezbollah at maging ng US, kagagawan ito ng Israeli intelligence na Mossad. Matapos mamagpag sa kanyang mga sugat, inamin ng Hezbollah na nabigla ito sa napakalaki at mapangahas na pag-atake ng Israel.
Agad gumanti ang militanteng grupo. Nagpaulan ito ng mga rocket sa hilagang Israel, pero walang nasugatan at konti lamang ang naging pinsala. Agad tinipon ni Netanyahu ang kanyang mga opisyal. Muli nitong pinaghanda ang Israel. Inilatag din ng Israeli leader ang bagong dagdag na layunin sa ikakasa na operasyon. Ligtas na makabalik sa hilaga ang mga lumikas na mga residente ng Israel. Maliban pa ito sa pagligtas sa mga nalalabing hostage sa Gaza at ang tuluyang paglansad sa Hamas. Pagka September 21, mas lumala pa ang tensyon nang mapaslang sa isang IDF airstrike sa downtown Beirut ang isang Hezbollah commander. Si Ibrahim Akil, pinuno ng Hezbollah Redwan Special Operations Unit, ay kabilang sa mahigit 30 nasawi sa naturang airstrike. Siya ay matagal nang wanted sa Amerika dahil sa umano'y partisipasyon niya sa dalawang pag-atake sa Beirut noong 1983 na ikinasawi ng mahigit 300 na mga miyembro ng US Marines. May patong siyang $7 million sa ulo. At umaga nga noong September 23, nakatanggap ng mga tawag sa telepono at text message mula sa Israel ang mga residente ng Lebanon. Binigyan sila ng 2 oras upang lumikas at lumayo sa mga kuta at imbakan ng armas ng Hezbollah. Bago magtanghali, mahigit 500 na ang nasasawi at halos 2,000 ang sugatan sa pambobomba ng mga IDF jets. Isang commander ng Hamas ang namatay sa unang araw ng pambobomba sa Lebanon. Kinabukasan, sumugod na naman ang mga Israeli jets at binayo ng mga bomba ang mga komunidad sa Beirut at malapit sa Bikaab Valley. Tinarget din ng IDF ang kuta ng Hezbollah sa timog ng Beirut kung saan nasawi ang pinuno ng Hezbollah Missile Corps na si Ibrahim Kubisi. Pero di nagpatalo ang Hezbollah. Nakipagsabayan din ang militanteng grupo at nagpakawala ng mga rocket at ballistic missile sa mga instalasyong militar ng Israel at maging sa mga komunidad. Isang residente ang bahagyang nasugatan at nasira din ang ilang mga instalasyon tulad ng sa Megiddo Airfield. Umabot sa 150 na mga rockets ang tinira ng Hezbollah sa Israel, West Bank at Golan Heights. Marami sa mga ito ang nasangga ng Iron Dome kaya di makapaminsala. Nagpatuloy pa ang pagganti ng Hezbollah pagka September 24 kung saan mahigit 300 na mga rockets ang pinakawalan. Nitong September 25 lang, umabot na hanggang sa Tel Aviv ang kabisera ng Israel ang mga rocket ng Hezbollah. Tulad ng mga naunang missile, napigilan rin ng Iron Dome ang paparating na ganti ng Hezbollah. Wala namang nasaktan o napinsala, pero nagdulot ito ng matinding takot sa mga Israeli. Nababahala na rin maging si US President Joe Biden sa insidente. Sa patuloy na lumalalang sitwasyon, marami ang naniniwala na mapipilitan ng Israel na lusubin muli ang Lebanon. Ito ay upang tuluyan ng tapusin o subukang tapusin ang Hezbollah. Pero ang tanong ng marami, may apog pa ba ang Israel para sa namang digmaan? Sa nagdaang mga panahon, parehong umusbong ang kapabilidad ng Israel at ng Shiite militant group. Matapos ang 34 na araw na labanan noong 2006, parehong nag-level up ng kapabilidad ang dalawang panig. May Iron Dome na ngayon ang Israel. Samantala, lumobo naman sa 50,000 ang armadong puwersa ng Hezbollah. Mas mababa kaysa pagyayabang ni Nasrallah na umaabot sa 100,000 fighters. Pero di maipagwalang bahala ang mahigit 120,000 hanggang 200,000 na mga rockets at missiles ng grupo. Pinakamalakas ang kanilang long-range ballistic missiles na libo-libo. Mahigit 1,500 sa mga missiles na ito ang may range na 250 hanggang 300 kilometers, lampas pa sa buong haba ng Israel. Katunayan, tinira ng Hezbollah gamit ang Fadi 1 and 2 ballistic missile ang Ramat David Air Base noong nakaraang linggo. May layo itong 30 kilometers mula sa border ng Lebanon. Ayon sa mga security analyst, kakayanin ng Israel ang dalawang digmaan dahil sa kapabilidad nito at sa tulong mula sa Estados Unidos.
Ito'y kahit pa kailangang magbawas ng tao mula sa larangan sa timog sa Gaza upang pantapal sa pangangailangan sa Hilaga. Tila yan nga ang naging hakbang ng Israel matapos mag-deploy ng karagdagang 2 reserve brigade sa Lebanon border. Kung ano ang kahahantungan ng eskalasyong ito ng kaguluhan sa Middle East, tanging panahon lamang ang nakakaalam. Ang tanging tiyak ay ang paghihirap ng mga sibilyan sa dalawang bansa na maiipit sa kaguluhan.